Purihin po ang Panginoon at magandang gabi po sa inyong lahat. At minsan pa po tayo magsama-sama sa ika-12 araw ng ating panalangin at pag-aayuno. At salamat po dahil patuloy po ang panawagan ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya, tumawag sa Kanya, humanap sa Kanya, at kumatok sa Kanya. At salamat po dahil unti-unti nakikita po natin yung mga pangunguna at paggawa ng Diyos. So, salamat din po sa ating mga kapatid na mga tagapanguna na nagiging katuwang sa gabi-gabing panalangin ito. At ngayong gabi po ay meron naman po tayong isang kapatid na siya po ang mag-share sa atin. Kaya nga lang po, dahil po medyo nahihiya siya, so maririnig nyo lang yung tinig niya at makikita nyo lang yung picture niya. Pero alam ko po, ito yung babae na madalas mong maririnig na yung salitang manalangin tayo, ipanalangin natin yan. At makikita po natin talaga na kung merong isang marka sa kanyang buhay ay yung kanyang buhay panalangin. And I'm so thankful to God na maging bahagi siya ng ministry ko dito po sa Bikutan Bethel Temple. At alam ko po na kasama ko niya na laging ipinapanalangin. Salamat po sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kaya ngayong pong gabi ay ibibigay natin itong pagkakataon. At alam niyo po kung merong isang bagay na maiksi lang magsalita pero malaman at makahulugan at makapuluhan. So I'm praying na sa kanya pong pag-share ng salita ng Diyos ngayong gabi ay patuloy na ma-stir up yung heart natin to pray. Kilala po siya sa tawag na Ate Tess, Mami Tess, Tess, Sister Tess. Kaya again, sa pagkakataong ito ay bago ko pa rin po ibigay, tayo po ay manalangin, sumandali ng patuloy na pagtatalaga sa Panginoon. Salamat po aming Ama sa malayang paglapit sa mayamang trono ng iyong biyaya. Salamat Panginoong Hesus dahil sa iyo makalalapit at nakalalapit kami sa trono ng awa at biyaya na nasusumpungan namin ang bawat tugon sa pangangailangan namin. Kaya samahan mo kami at pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu sa gawagabing ito ng panalangin at pabayaan mo po ang iyong salita na dadali ng iyong lingkod ay patuloy na mag-usap, magturo, magbukas ng aming kaunawaan at mag-akay sa paglalim ng aming ugnayan sa iyo. Muli, marami pong salamat at patuloy lang po namin itinitiwala sa iyo ang kabuuan ng panahon na gagamitin sa pagbabahagi ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So, ibibigay ko na nga po ang ating pagkakataong ito sa ating kapatid Ate Tess, and Sister Tess. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magandang gabi po. Aming Ama sa Langit, sa gabi pong ito ng ika-12 araw ng prayer and fasting ay amin pong patuloy na ikinukomit sa iyo ang aming gagawin, ang mensahe na ito Panginoon at ang bawat isa na nakikibahagi. Lord, kayo po patuloy na manguna sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at nawa po sa simpleng mensahe Lord, kayo po ay malayang makapangusap sa bawat isa at patuloy niyo pong pagpalain ang iyong mga anak na masipag po kami sa paglapit sa iyo, sa pananalangin at sa paghanap sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ngayong gabi po, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol po sa buhay ng isang lalaki na nagngangalang Cornelio. Matatagpuan po natin ang talata sa Aklat ng Mga Gawa sa chapter 10. So, sabi po dito, sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italiana ng hukbong Romano. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos.
minsan mag-iikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok sa bahay niya ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya tumingin at takot na sumagot, "Ano po yun, Ginoo?" Sinabi sa kanya ng anghel, "Kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong." So dito po sa ating talatang binasa ay makikita po natin yung katangian ni Cornelio. So si Cornelio po ay isang kapitan. Siya ay may lalaking merong mataas na katungkulan at may mga sundalo sa ilalim ng kanyang pamamahala. Siguro po kung siya po ay centurion, ibig sabihin mga hanggang 100 na sundalo ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Doon sa verse 2 po, sabi ito, ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang buong sambahayan niya. So, si Cornelio po ay sabi siya may takot sa Diyos, pati na ang kanyang buong sambahayan. Kapag po may takot sa Diyos, sabi doon sa Proverbs 8:13, ang takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan, namumuhi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling at masamang pag-uugali. So kung si Cornelio po ay sabi may takot sa Diyos, ibig sabihin siya po ay taong may mababang kalooban, siya po ay gumagawa ng mabuti, at puti ang kanyang pananalita ay kalugod-lugod sa Diyos. Sabi dito, pati ang kanyang buong sambahayan. So, mahusay pong leader itong si Cornelio sa kanyang tahanan. Ang kanyang sambahayan ay kasama niyang sumasamba at may takot din sila sa Diyos. Dito po, sabi dito, palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. So, si Cornelio po ay matulungin sa mga mahihirap na Hudyo. Nung pong panahon nila, kapag hindi Hudyo, ay iba po ang pagtingin nila sa mga hindi nila kalahi. Kasi po iba yung pagkain ng mga Hudyo, iba rin yung kanilang mga kaugalian. Kaya madalas iba ang kanilang pagtingin. Pero si Cornelio po, sabi siya ay ginagalang ng mga Hudyo kasi siya ay matulungin sa kanila. At doon po sa susunod talata, sabi doon ay lagi siyang nananalangin sa Diyos. Si Cornelio ay may regular na oras para sa kanyang pananalangin sa Panginoon. At alam nyo ba, ang gawain ito ni Cornelio ay ginagawa niya nung siya ay hindi pa mananampalataya. Sabi nga ng anghel sa kanya, minsang mag-iikatlo ng hapon na siya nananalangin, sabi ng anghel, kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong. So, dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin, nalugod ang Diyos sa ginagawang pagtulong ni Cornelio at ito ay sinabi ng anghel sa kanya. Kaya po, kung si Cornelio nung hindi pa mananampalataya ay nakarating sa harapan ng Panginoon ang kanyang ginagawang panalangin, inalala ng Diyos ang kanyang lahat ng ginagawa na regular na pagkikipag-usap sa kanya at ang kanyang mga pagtulong. So, kung tayo po'y mananampalataya, gaano pa kaya tayo? Kung sabi nga po ng Panginoon Hesus sa John 14:14, kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. So, kung tayo po'y mananampalataya, lalo po tayo na dapat meron tayong regular na oras ng pananalangin sa Panginoon. Kasi po si Cornelio, ang mensahe sa kanya ng anghel ay hindi lamang po yung tungkol sa magandang balita na kinalugdan ng Diyos ang kanyang dalangin at ang pagtulong, kundi intusan po ng anghel si Cornelio na magsugo ng ilang tao upang sunduin si Apostol Pedro at ibahagi sa kanya ang daan ng kaligtasan. So dahil po sa ginagawa ni Cornelio yung pananalangin ay inabot po siya ng Panginoon at ipinaalam sa kanya sa pamamagitan ni Apostol Pedro kung paano siya maliligtas kasama ang kanyang buong sambahayan. Kaya yun po yung ginawa at
Kaya nga po, nagpasugo siya doon kay Apostol Pedro para sunduin. At alam niyo po ba, nung dumating po sa Cesarea, si Apostol Pedro, naghihintay na sa kanila si Cornelio at nandun yung kanyang mga kamag-anak at matatalik na kaibigan. Tinipon ni Cornelio ang lahat ng kanyang mga kamag-anakan at kaibigan para marinig kung ano yung sasabihing mensahe ni Pedro na yun ang pinapasabi sa kanila ng Diyos. Kaya po, nakakatuwa ang buhay ni Cornelio. Parang napakasimple ng kwento na ito, pero ang laki po ng impact ng buhay niya sa kanyang sambahayan, sa mga tao sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sabi po dun sa verse 7, ang inutusan niyang tao, isang tao rin na maka-Diyos. Sinabi doon na ang kanyang inutusan ay isang kawal na may takot sa Diyos, isa sa mga nakatalaga sa paglilingkod sa Kanya. So, even yung mga tao sa ilalim ng kanyang pamamahala ay meron siyang impluwensya sa kanila. Pati na ang kanyang mga kamag-anakan at kaibigan ay kasama niyang naligtas nung mangaral po si Apostol Pedro. So kung tayo pong lahat na mananampalataya sa ating pananalangin ay maakay natin ang ating buong sambahayan, ang ating mga kasama kung tayo ay mayroong mga tao sa ilalim ng ating pamamahala at even yung ating mga kamag-anakan, mga kaibigan, ay napakalaki pong bagay na ito na magagawa natin sa buhay nila, na maakay natin sila sa pananampalataya sa Panginoon. Sabi po ng Panginoong Hesus sa Mateo 1:6, "Tatapat ikaw pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka." So, every time na tayo mananalangin, ito po ay nakikita ng ating Ama sa langit at siya daw po ang gaganti sa ating ginagawa. Kaya po dapat wag tayong manghinawa na manalangin. Kahit po kung minsan natatagalan ang tugon, pero wala pong nasasayang na panalangin. Lahat po ito ay nakikita ng ating Ama sa langit. At katulad po ni Cornelio, nakarating sa kanyang harapan ang kanyang lahat ng mga panalangin at ito po ay naging kalugod-lugod, naging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon at nawa po ay lalo tayo ma-encourage na araw-araw magkaroon tayo ng regular na oras na sa ating pananalangin ay lagi tayong maglaan ng quality time para kausapin natin ang Panginoon. At alam ko po na lalo tayong nawa sa panahon ngayon na medyo may oras tayo dahil nasa bahay lang ang karamihan, ay lalo po tayong magkaroon ng mas malalim na kaugnayan at pakikipag-ugnay sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po Lord sa halimbawa ni Cornelio. Tulungan mo po kami Lord na yung kanyang pananalangin ay matularan namin Lord, at nawa po ang kaligtasan ng aming sambahayan, ng aming mga kamag-anakan, mga kaibigan ay maidalangin namin sa iyo araw-araw Panginoon. At alam namin hindi ito mawawala ng kabuluhan dahil kayo na aming Diyos ang nagsabi, tumawag kami sa iyo at kayo po ay sasagot. Magpapakita po kayo ng dakila at kahangahangang bagay na hindi namin nauunawaan. Kaya Ama, sa inyo po namin patuloy na ikinukumit ang aming mga tahanan, ang aming mga sambahayan, aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Sama na rin po ang aming mga kapitbahay, lahat ng mga tao na nakakasalamuhan namin, Lord. Nawa po ay kumilos kayo sa kanilang mga puso upang kung meron pang hindi paligtas, ay maranasan nila ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Lord, salamat po sa buhay ni Pastora, Lord. Amin din po tinataas siya sa iyo, kasama po ang lahat ng mga leaders sa church, at ang lahat ng mga anak ninyo, Panginoon. Ay nawa po patuloy kaming maging malapit sa iyo, Panginoon. Patuloy mong tulungan ang bawat isa na magkaroon ng kalakasang pisikal at kalakasang espiritual, at tulungan mo rin po ang bawat isa, Lord, na patuloy na maranasan ang iyong provision sa panahon na ito. Nawa po, Lord, ay katulad po ng panahon ni Noah na iniligtas mo po ang kanyang sambahayan at kayo rin po ang nagbigay ng provision habang sila po ay nandun sa daong.
Lord, nawa po ang lahat ng iyong mga anak, bawat mananampalataya, maranasan ang iyong himala, Lord, araw-araw. Nawa, Panginoon, ay bawat sambahayan ay lalong mabikis ng pagkakaisa. Salamat po doon sa mga tahanan na nag-umpisa na sila ng mga devotion sa kanilang pamilya, Panginoon. At nawa nga po ay ito po yung panahon na ang tahanan po ay magsama-sama sa pagbabasa ng iyong salita, sa pananalangin, at maranasan po sa tahanan ng iyong paggawa, maranasan ang iyong pagkilos, ang iyong pag-ibig ang siyang maghari. Salamat po, Lord, at dinadalang din po namin, Lord, yung leaders sa aming bansa, mula sa national government hanggang sa mga local government units. Panginoon, nawa po, ilagay mo po ang takot sa iyo sa puso ng lahat, Panginoon, na sa kanilang pamamahala ay makilala nila na walang ibang makakatulong maliban sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, nawa ang kami, ang aming mga pinuno, ang lahat ng mga mamamayan ng aming bansa, lahat kami mananampalataya, ay lalo pa pong maging mapagkumbaba, manalangin, tumawag sa iyo, hanapin ang iyong mukha, at nawa, Panginoon, maranasan namin araw-araw ang iyong pagtugon, Panginoon, sa aming mga dalangin. Lord, tulungan mo kami sa panahon na ito. Nawa po, Lord, ay patuloy kami magtiwala na kayo na Diyos ay marunong sa lahat. Alam niyo po ang inyong ginagawa, at sabi niyo nga po, ang mahalaga, mahal namin kayo. Sabi niyo nga po, all things work together for good to them that love God. Kaya nawa itong panahon na lalo pa kaming magmahal sa iyo. Nawa po, lalo namin kayong ibigin, dahil po sabi nga po doon sa Psalm 91, because He has set His love upon me, therefore will I deliver Him. I will set Him on high, because He has known my name. Kaya, Panginoon, nawa po ay bawat isa sa amin, Lord, ay lalong lumapit sa iyo, at maranasan namin araw-araw ang iyong pagkilos, ang iyong paggawa sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, Lord, at lahat ng mga tao, Panginoon, ay maranasan kayo, Panginoon, lalo na yung mga nawawalan ng pag-asa, yung mga pamilya na kapos. Nawa po, Lord, ay wag manghinawa sa pananalangin, dahil sabi nyo nga po, kung mga ibon na hindi naghahasik, hindi nagtatanim, ay hindi pinababayaan ng aming Ama sa langit. Lalo pa po kami, Panginoon. Sabi nyo lang po, unahin lagi namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran at ang lahat ng bagay yung daragdag. Turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kaming manalangin. Turuan mo kami kung paano lagi kayong unahin. Turuan mo kami na laging kayo ang paglaanan namin. Sa iyo kami lagi tumingin. Ituon namin ang aming paningin sa iyo, Panginoon, dahil kayo po ay Diyos na nagmamalasakit, nagmamahal sa bawat isa. Lord, tulungan mo po ang lahat. Nawa ito yung panahon na maraming tao ang dumahapit at makakilala sa iyo, magkaroon ng personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Yung po mga narinig na mga patotoo, maging encouragement kung paano na kayo na aming Diyos ay tunay na isang Diyos na buhay, na kumikilos, na kung kami tatahawag, kayo po ay sasagot. Kung kami po ay patuloy na dadaing sa iyo, hindi po bukas po ang iyong pakinig sa daing ng mga matuwid, at ang iyo pong mata ay lagi nakatitig sa kanila. Kaya, Panginoon, patuloy mo kaming tulungan na magtiwala sa iyo, at lagi po kaming umasa na kayo na aming Diyos na mayroong gagawin na magagandang mga bagay pa sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming puspusin ang imbalal na espiritu. Kinikilala po namin, apart from you, Lord, we can do nothing. Kaya, Panginoon, patuloy nawa na maranasan namin ang iyong presensya at ang iyong pagsama sa amin sa lahat ng oras. Salamat po. Salamat po sa bawat isa. At sa iyo po namin binabalik ang lahat ng pasasalamat. Sa iyo po ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian magpakailanman. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.